Hello guys, magandang araw. At nandito ako ngayon sa lugar ng mag-asawa na parehas po bulag, itong matanda. At nais po natin kumustahin sa araw na to. Dahil meron pong sponsor na patuloy pong nagpapaabot ng tulong sa kanila. At kagabi, nag-message po sa akin dahil gusto niyang kumustahin yung mag-asawa. Kaya ako nandito ngayon para tingnan natin kung ano yung kalagayan ng mag-asawa. Kasi medyo may isang buwan na siguro na hindi ako nakabalik dito sa lugar nila. Kaya nandito ako ngayon para kumustahin. At nandito na ako sa kanila ngayon, guys, at kakausapin natin. So nandito sila. So nandito sa loob yung mag-asawa. Opo. Magandang hapon po. So papasok ako dito dahil dalawa lang naman sila dito nakatira at parehas po sila bulag. Magandang hapon, Nay. Tay. Nandito ako ngayon ulit, bumalik sa inyo para kumustahin ang kalagayan ninyo. Kumusta naman kayo? Anong wala na? Ha? Tahimik. Tahimik na tahimik sa lugar ninyo. Kumusta naman kayo dito, Tay? Ikaw, Tay, kumusta ka naman? Pasok na ako dito, ha? Mahina na yung katawan mo? Ha? Nagkasakit ba si tatay? Kailan ba? Kailan pa? Isang linggo na yung trangkaso niya. Pero ngayon, okay na siya ngayon. So, ikaw, Tay, ayos ka lang ba, Tay? Ayos ka lang ba? Ha? Sakit pa rin yung mga ano niya. Mga kasukasuhan mo, masakit. Pero meron kang iniinom na gamot. Anong iniinom mong gamot, Tay? Binigyan lang po kami ng kapitbahay. Gamot? Gamot. Pinainom ko sa kanya. Anong pinainom mo sa kanya? Rexidol. Para sa trangkaso. Mabuti naman, magaling ka na, Tay. Ngayon lang ako nakapasyal sa inyo dito. Salamat po naman, sir. Ha? Naghihintay ka ba sa akin na bumalik ako dito, Nay? Ako, di ba sabi mo, baka lang. Oo. Babalik. Siyempre naman, babalik ako dito. At lalong-lalo na, hindi po kayo nakakalimutan ni Ma'am Regina. Kaya ako nagbalik dito dahil nag-message po sa akin si Ma'am Regina na puntahan kayo dito at kumustahin kung ano na ang kalagayan po ninyo. Kaya ako nandito. Dahil kayo ang beneficiary ni Ma'am Regina na patuloy po siyang nagpapaabot ng tulong sa inyo. At sa pagbalik ko dito, Nay, Tay, mayroon akong sigurong dalang tulong para sa inyo na galing kay Ma'am Regina. So at mabuti naman, pinagkakalooban kayo ng Diyos ng mas malakas na buhay at walang masyadong sakit. Sa kabila ng kalagayan po ninyo na patuloy kayong lumalaban sa buhay na kahit bulag, kahit ganyan ang kalagayan ninyo, wala kayong anak at hindi kayo nakakakita, nakikipagsapalaran kayo sa mundo na mabuhay at maging maayos ang kalagayan ninyo. Hindi man normal yung buhay pero laban lang, Nay, kasi yun ang binigay sa inyo ng Diyos. Anong nais mong sabihin kay Ma'am Regina? Anong sasabihin mo kay Ma'am? Nakakabuti talaga yung ng kalooban niya. Hindi niya kami nakakalimutan kahit ano pa man ang mangyari.
kalagayan ninyo, no? kalagayan namin, hindi kami nakakalimutan. Oo. Napakabuti ng Diyos. Dahil si Ma'am- talaga ng Diyos. Oo, dahil si Ma'am siya Regina ang yung naging instrumento. ginamit na instrumento sa amin. Mm-mm. At mabuti, hindi mo rin nakalimutan yung pangalan ni Ma'am Regina. Hindi po. Hindi mo siya nakalimutan. Hindi ko siya maaring kalimutan kasi siya ang nakalutas palagi ng problemahin namin sa buhay. Sa buhay. O, kumusta naman? May bigas pa kayo? Bibigyan lang kami ng 3 takal na pamangkin ko sa ano, sa kami ko. Nandito po ako sa kanila ngayon. At nakausap ko dito si... Ano ba yung pangalan mo? Lourdes? Yung pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan ko po, Lourdes. Lourdes, oo. So, nandito ako ngayon sa kanila, ma'am. At inumusta ko sila. At sabi nga ni Nanay Lourdes, si tatay nagkasakit siya ng trangkaso at kagagaling lang po niya, 1 linggo lang po nakalipas. At mabuti na lang na maayos na ito si tatay. Sobrang napakahirap po talaga ang kanilang kalagayan, yung buhay po nila. Nasa kabila ng kanilang katayuan, parehas po sila bulag. Wala man lang anak. Hindi pa siya kumakain si tatay. Oo. O dapat kumain ka tay. Hindi dapat na magpalipas ka ng gutom kasi siyempre lalo kang manghihina pag magpagutom ka. So kailangan kumain. Huwag magpapalipas ng gutom dahil mahirap na. Kasi ito nga guys, oh, sila po yung mag-asawa na bulag. At sige, pabalik ako dito. Ha? Para asahan nyo po, babalik ako dito. Kaya po ako nandito. At makikita po ito ni Ma'am, yung sponsor po ninyo na medyo kailangan nyo na po ng bigas. Wala na po kayong grocery, di ba? Wala na pang ulam. Kailan ba ako huling nagpunta dito? January ba o February? Hindi ko matandaan din dahil sa dami kong pinupuntahan at marami akong tinutulungan. Kaya ang alam ko siguro mga February, March, April, parang ganun. O katapusan ng February ako nandito. Oo, matagal-tagal na kaya wala na pala kayong bigas. Nahurot na daw yung bigas nila. Kaya anong mensahe mo tayo kay Ma'am Regina? Anong mensahe niyo po, Ma'am? Anong mensahe niyo po, Nay? O anong sasabihin mo, Nay? Dito, ako dito. So anong nais mong sabihin kay Ma'am na nandito ako ngayon at ano yung mga gusto mong hilingin na tulong sa kanya? Masaya ka na nandito kami at naalala kayo ni Ma'am. Oo. Ayan. So, sige na ha, pabalik ako dito at asahan mo na sa pagbalik ko, meron akong dalang bigas at meron akong dalang grocery para sa inyo para meron kayong pagkain at bilhan kayo ng vitamins. Wala po kami. So gusto niyo ng vitamins? Para gusto niyo pero wala namang pera. Sige lang, may awa ang Diyos. Kaya po ako nandito dahil ito ay kalooban ng Diyos para makita kayo ulit at makumusta. At ako man po ay patuloy po ako nagpapasalamat kay Ma'am Regina dahil sa kanyang busilak na kalooban na sa kabila yung malayo po siya at hindi po kayo nakakalimutan ni Ma'am. Kaya nais po niyang kumustahin kayo at paano makita yung kalagayan ninyo ngayon. So, sige ha. So, ito na po sila ngayon, Ma'am. Ito po yung kalagayan po nila. Maraming salamat po sa Diyos dahil sa kanyang kalooban na patuloy po tayong nakakapaghatid ng pag-asa at saya sa mga nangangailangan po na kababayan po natin. So
maraming salamat at sana po patuloy nyo pong suportahan ang Lakwat Zero Pagbulig Vlog at patuloy nyo pong panoorin yung mga vlog po namin para mas marami pa tayong matulungan ng mga kagaya po nila nanay. Sila po ay bulag. At sa simpleng paraan lang po ang pag-like, pag-shares, pag-comment. Isang bahagi po yan sa advokasya po namin na mas marami pang mabigyan ng pagkakataon na mga katulad po nila na matulungan po natin. Nang dahil po sa inyo, patuloy po tayo patuloy po tayo nagpapabot ng tulong. At kung wala po yung sponsor, hindi po mangyayari ang lahat ng ito na makapaghatid po tayo ng tulong at pag-asa sa mga kagaya po nila nanay. Kaya maraming salamat po ma'am at makikita niyo po itong vlog na to at umaasa din po si Nanay Lourdes na sa pagbalik ko sa kanila dito, meron na po silang bigas at grocery daw dahil wala na po silang bigas at grocery. So yan. So sige nay, babay ka nay. Ha? Request mo biskwit? Oo. So siyempre hindi ko makakalimutan ng biskwit. Nag-request po si tatay ng biskwit dahil gusto daw niya ng biskwit. So sige po tayo ha, bibili ako ng biskwit ha. Para sa'yo. Sige tayo ha, ingat kayo palagi dito. Ha? At yun palagi yung ano ko sa inyo, palagi kayong magdasal sa Diyos. At patuloy na magpapasalamat sa Diyos na hanggang ngayon, binigyan pa tayo ng mahabang buhay, malakas, at hindi tayo binibigyan ng gaanong sakit. Dahil may awa ang Diyos sa inyong kalagayan. Ha? So palagi yung tatandaan yan, magdasal at magpasalamat sa Kanya. Sige, hanggang dito na lang po at ako po yung uuwi na. At asahan nyo po ang pagbalik ko dito na meron pa akong dalang tulong para sa inyo. Ha? So, sige ma'am, maraming salamat po. Sige. Oo. Babalik ako dito. At masaya sila nanay na nakapunta ko ulit dito sa kanila. Sabi nga niya, hindi ko daw sila nakakalimutan. Kaya malungkot man isipin na sila lang ang naninirahan dito sa munting kubo na to. Lumalaban sa buhay na kahit bulag, patuloy silang umaasa at nananalig sa Diyos na naway bigyan sila ng maayos na buhay at malusog na pangangatawan at malayo po sa anumang sakit. Kaya sige guys, maraming salamat sa inyo panonood sa Lakwat Zero Pagbulig Vlog at pagpalain kayo ng Diyos at salamat sa lahat po. God bless sa inyo lahat guys.